Okay mga paps, ito naglilinis na naman tayo ngayon ng EGR valve ng Toyota Innova 2019. Ito ang tinakbo nito kay Idol is nasa 260k mileage na ngayon pala makapalinisan, no? Kaya titignan natin yung carbon na naipon dito. Ayan mga paps, ito na nga yung mga nakalas natin na kasama ng mga EGR. Ayan, oh, yeah, makarbon na rin naman po. Tapos EGR cooler natin. Ito yung EGR valve, tapos throttle body mga idol. Ang diesel na ginagamit ni boss dito, power diesel ng Shell, boss, Shell. Kaya parang tunaw din yung carbon eh. Pinaka plato nyo nag-o-open bukas kasi ito mga intake manifold natin mga paps. Yung sobrang kapal ng carbon. Ayan, kaya kailangan talaga natin siyang linisin. Ito yung nipis niya, parang lang siya, parang makapal pa nga piso eh. Okay mga idol, isa sa dahilan kung bakit natin nililinis tong ating EGR valve tsaka intake manifold, sama na natin yung combustion chamber, kasi talagang pag hindi natin nalinisan, at talagang napuno na siya ng carbon mga idol, ano nang mangyayari, talagang bawas ang hatak ng sasakyan natin. Tapos malakas tayo sa diesel, mararamdaman mo dito yung hindi ka na makaka-overtake talaga. Tsaka yun nga, iniiwasan natin na bimigay yung ating EGR valve. EGR valve, ito mga idol, dahil sa electronic siya, pwedeng maapektuhan yung EGR valve natin tsaka itong throttle body. Tapos sa mga ganito mga paps, hindi po tayo nagbablock nito. Talagang kung ano yung ginawa ng dito sa Toyota, yun lang po talaga. Kaya kailangan lang natin maintenance na linis ng EGR valve, intake manifold, tsaka combustion chamber. Kaya mga paps, hindi na natin na isa-isa sa dami ng tinatanggal po kasi talagang medyo matagal ang tanggalan. Inumpisa namin tong kalasin mga alas 9 ng umaga. Ngayon mag alas 12 na po. Ayan, nakakalas pa lang namin po lahat, Yun na yung mga tinatanggal ni Pato. Ayan, habang naggagawa nga kami, nagpiprito naman to si paring Kolokoy. Ayan, inubos naman yung mantika, naligo na sa mantika. Ayan, ayan mga idol, napaka-vitamins naman ng aming ulam. Tignan natin, ay okra. Ayan mga idol, sa ayaw ng mamantika, pero yung talong namin yung mamantika eh. Ayan nga mga paps, talagang ginamitan na namin. Puro degreaser na to. Degreaser, foam degreaser. Kasi nga talagang sobrang sobrang kapit ng carbon mga idol. Kaya kailangan natin gumamit ng mga ganyan, foam wash, para simiksik sa loob. Ayun ang kagandahan talaga sa foam wash, talagang na kumalas agad yung loob na dumi. Kasi minsan pag yung mga lang hindi kaya eh. Natatanggal din, pero ito talaga tanggal yung niya yung kapit sa carbon na sulok-sulok. Ayan, tapos ito nga nililinisan na namin yung combustion sa kapal din. Kaya talagang mahirap. Basta yan, talagang palabas ang tira lagi. Ingatan po natin na pumasok ang dumi sa loob. Kaya kailangan nga natin yung maintenance natin sa ating sasakyan, para naman hindi tayo masiraan ng mga sensor o kaya ating EGR valve. Ay mga paps, tinututukan na nga natin linisin yung EGR valve. Ayan. Ito mga idol, wag na nating sprayan ng tubig itong bandang taas, kasi electronics na to, baka masira pa. Kaya ingatan din natin. Ito lang yung ating nililinis. Tsaka syempre yung kabila niya, yan, pinupukot natin ng mga sulok-sulok na dumi.
idol, sa paglilinis na ito, hindi natin minamadali po yung linis natin ng EGR. Kailangan talagang daan-daan lang din para hindi naman siya nakakayod na igen. Yung talagang dumi lang yung ating tinatanggal. Kaya mga tops, ginagamitan natin to ng kerosene o kaya diesel sa pang cleaning. Pag natanggal na yung makapal na carbon, saka yung kapit na kapit, saka natin gamitan ng degreaser. Tapos sabunin natin, tubig. Ang pinakalas dito yung ini-spray natin na carburetor cleaner, yung ating brake cleaner, yan, basta yung mga pampatuyo na mabilis siya matuyo, tsaka matatanggal pa yung sulok-sulok na ini-spray yan. Para mas maganda talaga yung linis mga idol. So yun nga mga idol, dahil hindi natin minamadali, pagka mayroon pa talagang bababara muna natin ng ating degreaser yan. Yan. Yan po yung degreaser natin na foam wash. Tapos syempre yung ating intake manifold mga paps. 2 hours na natin yung kinukuskus. Talagang kailangan yan, side na side yung dumi na matatanggal natin. Dahil sa sobrang kapit nga ng carbon, tas makakapal, hindi natin minamadali na na linisin. Basta yan talagang relax lang, matatapos din naman po yan. Tapos yung ating na binabara natin tong cooler natin, EGR cooler, kita naman talaga sa kapal ng carbon. Yan mga idol, malinis na nga yung ating combustion chamber. I-spray na lang po natin ng ating carburetor cleaner or brake cleaner. Yan, para tanggal yung mga lumaglag na dumi dito. Siyempre yan. Yan mga idol, nalinis na nga rin natin yung pinaka intake manifold. Ayan, kasama natin si Idol Rudy sa Project 4 Quezon City. Kumasyal dito sa atin sa Taytay Rizal. Kaya naman kailangan magandang serbisyo galing kay Kolokoy Erwin. Kaya sasalpak muna namin mga paps. Malayo, sulit. Oh, yun talaga lang tayo kasi iba pa rin yun, talagang pinapakita natin yung ating kabaitan. Kabaitan. Hindi yung linis na mga idol. Ito na yung pinaka throttle body natin. Yan mga paps, lilinisan na natin yung throttle, nalinisan na rin. Gamitan na ating carburetor o kaya basta cleaner po na pwedeng mas makalinis pa. Yan, basta wag na lang po natin babasain ng tubig po ito, Tapos ito wag na natin pagalawin tong pinaka butterfly niya. Yung mild na cleaning lang na malilinis naman na maayos. Yan. Yun, ayos. Ating throttle body. Ayun. Ang oras natin 4:30 ng hapon. Malapit na kami matapos. Konti na lang ang kinakabit mga paps. Ito yung mga idol, papa-start na nga po namin. Ayun, napa-start na mga paps. Ayun, pasalamat tayo kay boss. Ayun, 100% recommended. ayun, thank you idol. Ayun, thank you boss. Yan, sakto. Linis, ginabi na kami. Para syempre, inayos natin ng maganda. Opo. Ayun. Thank you kay idol. Yon. Ingat boss, ingat. Yon.